So, sa paghahanda ko ng pangangaral ngayong umaga ay dinala ako sa ilang mga institutions and individual sa kasaysayan, mga kilala at mga malalaking impluwensya ang pangalan na ito sa kasaysayan na nagpapakita sila ng kanilang pagiging relihiyoso but they are playing their religion. Sila ay nakikisilamuha sa kanilang mga rituals and ceremonies habang ninineglect nila yung pinakang puso ng isang tunay na relihiyon. At isa sa mga halimbawa nito ay si King Louis XIV sa France. Despite na yung kanyang pagdi-display ng public piety ay binansagan siyang the Sun King. Ang kanyang hukuman ay puno ng katiwalian, pagkabulok at kawalan ng hustisya sa lipunan, pero siya ay aktibo doon sa kanilang gawaing panrelihiyon. Ang hanghari na ito na kilala bilang aktibong dumadalo araw-araw ng mass at pinopromote niya ang Catholic Church ay bulag sa mga pangangailangan ng kanyang mga tao. At makikita natin yan sa kasaysayan na meron siyang mga taong pinipersecute ng tuloy-tuloy. At alam niyo ba, isa sa mga glaring examples ito ng false religion ay makikita natin sa panahon ni Prophet Amos around 760 to 750 BC. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam II sa Northern Kingdom of Israel. Ang bansa ay sagana sa usapin ng ekonomiya, ngunit kasabay nito ay laganap ang kawalang katarungan o ang injustice at relihiyosong pagkukunwari. Ang mga tao ay nagpe-perform ng kanilang duty, their religious duty, ang kanilang mga festivals, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang sabat, pero ang puso nila ay malayo o hiwalay sa Diyos. Kaya isinugo si Amos o sa propeta Amos, isang simpleng pastol sa Tekoa. Actually, hindi siya galing sa lahi ng mga propeta, sa isang pastol sa isang maliit na lugar ng Tekoa. At ang layo ng kanyang nilakbay para lamang pumunta doon sa lugar na ito upang ipahayag ang salita ng Diyos laban sa mga huwad na pagsamba ng mga tao mismo ng Diyos. At ang mensahe niya rito ay napaka-radical. Outward religiosity cannot cover inward corruption. Yan ang kanyang mensahe na mababasa natin mula doon sa kabanata chapter 1 hanggang doon sa chapter 9. At dito ay tinatanggihan ng Diyos ang mga ritual na pagsamba ng walang totoong katwiran sa harapan niya. Kaya hayaan nyo na basahin natin yung ating passage ngayong umaga. Nagkaroon na tayo rito ng ilang mga pangangaral. Nagsimula ako sa chapter 1, natapos ako sa chapter 7. Pwede natin siyang gawing independent, pwede natin siyang ituloy. At basahin natin yung Amos chapter 8, verse 1 to 8. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Amos chapter 8, verse 1 to 8. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Verse 1, ganito ang ipinakita ng Panginoong Diyos sa akin, isang kaing ng bungang kahoy sa tag-init. At kanyang sinabi, Amos, anong nakikita mo? At aking sinabi, isang kaing ng mga bungang kahoy sa tag-init. Nang magkagayo sinabi ng Panginoon sa akin, ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel. Hindi na ako muling daraan sa kanila. At ang mga awit sa templo ay magiging mga panaghoy sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos. Darami ang mga bangkay na itinatapon sa bawat dako. Tumahimik kayo. Pakinggan ninyo ito o kayong tumatapak sa nangangailangan upang inyong puksain ang mapagpakumbaba sa lupain. Sa sinasabi, kailan matatapos ang bagong buwan upang tayo makapagbili ng butil at ang sabat upang ating mabuksan ang bilihan ng trigo upang ating mapaliit ang efa at mapalaki ang siklo at gumawa ng pandaraya sa pamamagitan ng maling timbangan upang ating mabili ng pilak ang dukha at ng isang pares na sandalyas ang nangangailangan at maipagbili ang iba pa ng trigo. Ang Panginoon ay sumumpa sa pamamagitan ng kapalaluan ng Jacob. Tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kanilang mga gawa. And last verse, verse 8, hindi ba manginginig ang lupain dahil dito at mananaguhoy ang bawat tumatahan doon? Oo, lahat ng ito ay tataas sa gaya ng Nilo at tatangayin ng alon at lulubog uli gaya ng Nilo ng Ehipto. Yan ang salita ng Diyos na matalas, ngunit maraming matututunan ang salita ng Diyos. Sige po, pwede tayong makaupo. So, pansinin niyo yung passage natin. Nagsimula siya doon sa isang vision, sa isang pangitain ng basket summer fruit.
Sa unang tingin, parang pleasant naman itong basket fruit. Maganda sa paningin kasi may bunga. Pero dito ay may prophetic word lay sa Hebrew. Pag sinabi natin summer fruit dito, ito ay katumbas sa salitang Hebrew na end. Pag tatapos, halos sinasabi ng Panginoon na ang salitang ito ay hindi lang basta sinabi na salitang maganda sa paningin o maganda sa pandinig, kundi merong nakatagong mabigat na mensahe sa loob noon. Kaya ang sinasabi ni Propeta Amos dito sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay, "The end has come upon my people Israel." Ayun ang sinasabi ng Diyos. Dumating na yung araw na kailangang humarap na sa paghatol ang mga taga-Israel. At ang imahe dito ng kasaganaan ng basit ay hindi kasaganaan kundi pagkahinog sa paghatol, not for blessing but for judgment. Sinabi ng Diyos dun sa verse 2 that I will never again pass by them. Ito ay nakakakilabot sapagkat hindi ibig sabihin ito na sobrang hindi matatapos yung pagpapasensya ng Diyos. Naabot na yung limit, tapos na. Kumbaga, meron tayong sinasabi dito na may kasabihan tayo na puno na ang salop. So, kailangan ng kalusin. So, umabot na doon yung hangganan ng Diyos. Kaya makikita natin dito yung ginagawa ng mga tao ng Diyos ay mga pag-practice ng mga pandaraya sa mga kapwa nilang mga Hudyo. At sa verse 5, makikita natin dyan na yung ephah dito at saka yung shekel ay mga ginagamit nilang pandaraya, mga timbangan upang dayain yung mga bibili sa kanila. Alam nyo ba yung verse 5 na yan, kahit yung Sabbath, yung festival, gusto nilang matapos na agad para makapandaya ulit sila dun sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga business na ginagawa. Pansinin nyo mabuti dyan, ang puso nila ay wala sa Diyos, kundi nandun sa presensya ng prophet, na sila ay kumita ulit, na sila ay makapandaya ulit doon sa mga taong madadaya nila. Pansinin yung verse 5 na yan. Yung mga labi nila ay nananalangin sa Diyos, pero ang puso nila ay nagpaplano para sa kanilang sariling pakinabang. Outwardly, they were worshipers, but inwardly, they were merchants waiting to exploit. Ganyan yung ginagawa ng mga taong ito. At ang mahirap pa rito, pati yung mahihirap, ay tinatarato nilang parang produkto pagdating dito sa verse 6. Kaya religion and injustice coexisted sa panahon na ito, and they thought na ang kanilang ritual sa ginagawa ay magiging proteksyon sa kanila upang hindi sila hatulan ng Diyos. Pero hindi pwedeng dayain ng Diyos. Walang maitatago sa kanyang paningin. Kaya doon sa verse 7, malinaw na sinabi niya na surely I will never forget any of their deeds. Malinaw yan. Ang Diyos ay sumumpa siya sa kanyang kabanalan at katarungan na hindi niya palalagpasin ang kanilang kasalanan. At ito ay nakakatakot, nakakapangilabot. When God swears judgment, there is no escape. Wala ritong ligtas. At ang resulta ay nandoon sa verse 8. The land will tremble, everyone will mourn, and the joyous songs will turn to lament. Yan yung mangyayari. Ang kanilang lipunan na akala nila ay matatag sa ekonomiya, ay mayayanig sa galit ng Diyos. Ang kanilang awit ng kasiyahan ay mapapalitan ng awit ng pagluluksa. Because their religion was only a show. Pagpapakita lamang ng mga panlabas, nagsusuot sila ng maskara, ngunit sa loob ay korupsyon at kawalang hustisya. Mga kapatid, hindi ito basta-basta isang salita lang na walang kabuluhan sa panahon natin ngayon. At napaka-pamilyar nito sa panahon natin ngayon. Maraming mga iglesia ang merong mga impressive na liturgy, magagandang musika, matatayog ng mga gusali, may mga large gatherings, but inside, there is dishonesty and indifference to other people. Ginagawa nilang pang-akit ang relihiyon, pero ang totoo ay ginagawa lang nila ito para sa kanilang mga sariling kapakanan. At yan ang gusto kong bigay na mensahe sa inyo ngayong umaga, na gaano man kaganda ang gawaing pangrelihiyon, ito ay hindi makakaligtas sa paghatol ng Diyos sa kawalan ng hustisya sa lipunan. Religious ritual, no matter how beautiful, cannot spare God's judgment on social injustice. Gaano man yan kabongga, gaano man yan kaganda, ang anumang gawaing pangrelihiyon na mabuti sa paningin ng iba, hindi ito makakaligtas sa paningin ng Diyos at sa kanyang hatol
kung wala ang hustisya na hinahanap ng Diyos sa kanila. Alam niyo, ang katotohanan na ito ay nag-uugat sa realidad na ang Diyos ay hindi madadaya ng anumang mga panlabas na klase ng ritual ng relihiyon. Gaano man ito kaganda, gaano man ito kaganda sa paningin ng marami, hindi ito magiging proteksyon, makakapag-ingat sa hatol ng Diyos. Ang totoong pagsamba ay minamarkahan ng isang puso na minamahal ang hustisya, hinahanap ang awa na mula sa Diyos at lumalakad kasama ng Diyos. At ang mensahe na ito ay nagkukondena ng mga klase ng pagsamba na hiwalay sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Tandaan natin, ang Diyos ang nagtalaga ng mga kaparaanan kung paano siya sasambahin. But He requires heart that aligned with His truth. Hindi pwedeng may kaparaanan pero hiwalay yung puso mo doon sa kaparaanang itinilaga ng Diyos. Hindi mga empty participation, kundi totoong puso na ang hinahanap ay Diyos. And this morning, let us now consider yung dalawang babala ni Amos na makikita natin sa talata natin. Una is the sacred traditions will not cover up social iniquity. And second is sound teaching will not cover up societal dishonesty. Sacred traditions will not cover up social iniquity. And number two, sound teaching will not cover up societal dishonesty. Tingnan natin yung una. Sacred traditions will not cover up social iniquity. Alam niyo dun sa verse 4 to 6, malinaw ang bigat ng kasalanan ng Israel. Sila ay relihiyoso, dumadalo sa kanilang mga pista, sa kanilang mga sabas, pero sa loob ng kanilang puso ay ang laman ay kasakiman at mga pandaraya. Ibig sabihin, kahit nasa kalagitnaan sila ng pagsamba, ang sa isip nila ay yung negosyo nila. Nandun sila sa loob ng pagtitipon, pero ang nasa isip nila ay papaano sila makapandadaya pagkatapos ng pananambahan. Their religion became a cover-up for greed. Nandoon sila sa pananambahan pero ang isip nila ay wala sa Diyos. Nandoon sa mangyayaring pandaraya pagkatapos ng pananambahan. Iniisip nila yung kanilang paglahok sa mga religious festivals na ito at rituals ay mapapakampante nila ang Diyos. Kahit na inaapi nila ang mahihirap at gumagawa sila ng mga dishonest practices. Dito ipinapakita ni Prophet Amos ang kawalang kabuluhan ng ganitong klaseng paniniwala at kaisipan. Ipinapakita sa talata natin na ang Diyos ay concerned doon sa kanilang ethical conduct ng kanyang bayan at walang anumang ritual ang makakatakip sa baho ng kawalang hustisya na ito. Remember that they kept Sabbath and festival with their bodies, not with their minds. Hinihintay nilang matapos ang Sabat para makabalik sila sa kanilang fraudulent dealings. Pinapakita nito na ang religious rituals, gaano man kaingat na gawin, gaano man ito kahusay, ay hindi makakapagtakip ng kasalanan ng kawalang hustisya. Yung exploitation na nandito is not just an economic crime, hindi lang ito pang ekonomiya. It is a violation of God's covenant. Paglabag ito sa tipan ng Diyos kung saan required na yung fairness and care for the needy. Balikan yung Leviticus chapter 19. Ayaw ng Diyos na meron siyang, yung mga tao niya ay may mga niyuyurakan. They were exploiting the poor and manipulating the markets to increase their wealth. Tingnan yung ginagawa nila. Yung mahirap, mas lalo nilang pinahihirapan, dinadaya nila yung timbangan para mag-increase lalo yung kanilang mga nakukulimbat o yung kanilang mga yaman. At ang judgment na pinapakita rito sa binasa nating passage is a direct response to their injustice. Ipinapakita nito na ang totoong pagsamba ay hindi pwedeng mag-coexist with the ethical failure. Hindi pwedeng sumasamba ka sa panlabas pero bulok yung nasa motibo ng puso mo. This was the sin of Israel in Amos' time and it remains a danger for the church today. Ang mga Kristiyano ay maaaring mahulog sa parehong bitag sa pamamagitan ng pag-aakalang ang pakikilahok sa mga aktibidad sa iglesia o pagsunod sa mga tradisyon ay maaaring makatumbas sa kawalan ng pagmamalasakit sa katarungan. This can manifest in a church that is active in religious rituals but silent on issues of social injustice.
Wala silang pakailam kahit may mga nahihirapan, wala silang pakailam kung mayroong mga natatapakang tao, ang mahalaga sa kanila ay gusto nilang gawin yung mga pang-personal nilang interest. They are physically present in the Lord's Day, worship but mentally absent. Ganyan yung nangyayari sa mga tao ng Diyos sa Israel. Nandun sila sa pagtitipon pero wala yung puso at isip nila. Nandoon sa magagawin nilang mga iba pang agenda. Hindi ang Diyos ang sentro ng kanilang pananambahan. May mga Kristiyanong regularly na dumadalo sa iglesia, ngunit tinatrato ang iba ng hindi patas. Hindi pwedeng maging panakip sa tunay na disposisyon ng puso ng tao, ng ating mga puso ang ginagawa nating mga practices na hindi nakatugma sa kanyang kalooban. Alam niyo ba ang iglesia ay maaaring magmalaki sa kanyang liturgical beauty or its adherence to doctrinal precision, yet ignore the needs of the poor in its community. Maaaring niyang dayain sa ganda ng liturhiya, sa ganda ng pamamaraan ng pagsamba. Maaaring yan ay mabuti, maaaring yan ay makakagaang, pero kung hindi natin ginagawa yung mga utos ng Diyos na niyayapakan, niyurakan natin yung mga maliliit na tao, hindi yan hustisya. Yan ay kawalang hustisya. Yan ang panganib at ang kaparehong hatol na aanihin ng mga tao ng Diyos kapag hindi sila naging maingat sa ganitong klaseng pamamaraan. Ang pagkakamali ng pagtutuon lamang sa personal na kabanalan habang binabaliwala ang mas malawak na mga usapin sa lipunan ay nagpapakita ng parehong pagkukunwari na hinahatulan ni Propeta Amos. Hindi natin sinasabing hindi dapat maging maayos ang ating pagsamba, hindi dapat maging mahusay. Kailangan natin paghusayan lahat ng yan. Pero hindi pwedeng yan lang yung ating titingnan. Kailangan kaugnay dito yung klase ng ating pamumuhay. That's why ritualistic worship, no matter how carefully observed, cannot cover the stench of social iniquity. Ritualistic worship, no matter how carefully observed, cannot cover the stench of social iniquity. At binibil nito yung idea na ang totoong pagsamba ay nangangailangan ng higit na panlabas na pagpapakita. It requires a heart aligned with God's justice. At ipinapaalala sa atin ito na ang mga ritual are not means to justify ourselves before God. Yung mga religious rituals natin, yung mga ginagawa nating tradisyon should reflect an inward commitment to righteousness. Dapat ito ay magkaugnay, magkapareho. Hindi pwedeng panlaganda lang sa panlabas pero pangit yung panloob. Magarbo sa panlabas, bulok ang motibo. Hindi ganyan yung makikita natin dito sa mga salita ni Propeta Amos. We must recognize that true worship involves both right belief and right action. Magkapareho yan. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nakikita sa Sunday gatherings, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat membro ng iglesia. Isa sa magandang ilustrasyon nito ay yung mga Pariseo sa panahon ng Panginoong Jesucristo. They are historical examples of this principle. Yung kanilang meticulosong observance of the law was condemned by Christ Himself because it lacked the weightier matters of justice, mercy, and faithfulness. Sabi niya doon, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan ang higit ang mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Ang linaw ng sinabi ng Panginoong Hesus. Ginagawa nila yung mga observance nila, yung mga kautusan. Pero meron silang kinakalimutan, ang hustisya, ang awa. Lahat ng ito ay ninineglect nila. At ito ay paanyaya sa atin na hindi tayo ma-deceive by the beauty of our service or the dignity of our worship form. Bagamat maganda yun, pero hindi ito dapat tayong madaya ng ganitong klaseng mga panlabas lamang. They are God-given, yes, but they must be matched by holiness in daily life.
Dapat ito ay magkaugnay. Kung ang isang local church ay nakikilala lamang sa mga ritual o sa tradisyon pero hindi sa katuwiran at kabanalan, ito ay isang panganib sa atin bilang mga mananampalataya. Alam niyo ba si John Owen, marami tayong nababasang libro niya. Nakita niya ang panganib na ito noong 17th century. Sa kanyang book, The Nature of Apostasy, meron siyang sinabi dito. Sabi niya, external profession and observance of worship may be retained, while inward sanctification and obedience are utterly lost. Pwedeng mangyari yun. Yung profession of observance ay maaaring nandyan, manatili. Pero pwedeng mawala yung panloob, yung puso. At ina-address nito ni John Owen yung iglesia sa England na sobrang nakatuon sa mga panlabas sa seremonya, sa liturgical order nila, pero marami ang namumuhay sa kasalanan. They profess their faith, pero namumuhay sila sa kasalanan. Hindi natin sinasabing maging perpekto tayo, pero hindi pwede na ipinapahayag mo ang klaseng pananampalataya ng bunggahan, ng hiwalay dito yung pamumuhay na sinasabi ni Propeta Amos. Rituals and liturgy are precious, but never a substitute for holiness. Kaya ito ay hamon sa atin. Reflect on whether your religious practices align with a life of justice and ethical living. Reflect on whether your religious practices aligned with a life of justice and ethical living. Yung bang ginagawa mong mga religious practices ay consistent sa panawagan ng Diyos sa kanyang hustisya? Huwag kang makontento. Do not be content with being seen in worship if your dealings in life are corrupt. Harapin mo ito. Pagsisihan mo ito if you are hiding behind the mask of sacred traditions while tolerating the sin of dishonesty. Harapin mo ito, pagsisihan mo ito sa harapan ng Diyos. Hindi mo kailangan magtago dahil wala kang maitatago sa mata ng Diyos. Tinatawag ng Diyos ang kanyang iglesia sa integridad in both worship and daily practice. Pareho, magkatugma. Sipin niyo yung isang pabango na nabasag sa loob ng isang maliit na kwarto. Kahit maliit lang yung botelya niyan, pag yan ay nabasag, maaamoy at maaamoy yan, kahit maliit lang siya. Pero isipin mo rin, ang isang basurahan na kahit may takip, sisingaw at sisingaw pa rin yung kanyang baho. Iniisip ng mga taga-Israel, ang kanilang festivals ay could cover their injustice. Pero yung baho ng kanilang kasalanan ay umabot sa kalangitan at hindi yan nakalampas sa paningin ng Diyos. In the same way, our rituals cannot cover up lives that are unjust and unholy before the Lord. Hindi pwede na Kristiyano lang tayo tuwing araw ng linggo. Dapat yung Lunes hanggang Sabado natin ay nakikita pa rin yung ating ipinoprofess na pananampalataya. Hindi yung madali, pero yun ay hamon sa atin. Dahil hindi naman natin to kayang gawin sa ating mga sarili lamang. Kailangan natin ng banal na espiritu sa panawagang ito. Huwag tayong umasa sa ating mga sacred traditions para takpan ang kasalanan. They are meant to express holiness, not to conceal hypocrisy. Pero si Amos ay hindi lang nagsasabi ng ganon. He also warns us that even sound teaching cannot be used as a cover up for social sin. Yan yung pangalawang puntong titingnan natin. Sound teaching will not cover up societal dishonesty. Kapag binasa natin yung book of Amos, I was reviewing this week mula doon sa sermon ko, sa umpisa hanggang 7, paulit-ulit ko siyang pinapakinggan. Hindi lamang rituals ang tinutuligsa ng Diyos dito, kundi pati yung maling paggamit ng kanyang salita at ng kanyang mga katuruan. Alam ng Israel yung tipan ng Diyos sa kanila. Meron silang mga priest, meron silang batas ng Diyos, pero ginagamit nila ito bilang panakip sa kanilang injustice. They assume that because they belong to the chosen nation, their doctrinal position would shield them from judgment. Yan ang iniisip nila. Dahil pinili sila ng Diyos, meron silang batas ng Diyos, iniisip nila na ito ay magiging panakip sa kanila upang hindi sila hatulan ng Diyos. Despite the presence of sound teaching and knowledge of God's law, bigo silang isabuhay yung mga panuntunan na ito ng salita ng Diyos. They were guilty of disconnecting doctrine from practice.
Hinahayaan nila na ang kawalang hustisya, ang dishonesty, ay mamukadkad sa kanilang lipunan. Malinaw dito sa verse 5 na minamanipulate nila yung timbangan upang dayain yung mga mahihirap. Yan yung makikita natin dito. At yung parehong panganib na yan ay makikita pa rin natin sa mga modernong iglesia sa panahon ngayon. There is a danger of believing that sound doctrine alone can shield us from judgment. While correct teaching is essential, hindi natin sinasabing hindi importante yan. Napakahalaga ng tamang mga aral, but it must be accompanied by a life that reflects the truths we profess. Dapat magkasama ito. The pursuit of doctrinal soundness is vital, but when devoid of compassion and justice, ay nagiging justification na lamang ito for neglecting the weightier matters of the law. Sa konteksto ng mga iglesia sa Pilipinas, we can be tempted to boast that we are biblically sound compared to other churches. Pinagmamalaki natin that we are biblically sound kumpara sa ibang mga iglesia. Pero mga kapatid, if our members or if we tolerate the corruption of governments, dishonesty in business, then our doctrine is empty. Walang kwenta yung ganda ng ating doktrina kung kinukompromiso natin, hinahayaan natin na ang kasalanan ay dumaan lang sa paningin natin at wala tayong tinig para dito. Doctrine must lead to duty. Right teaching must lead to right living. Anything less is a playing religion. Ganyan lang ang mangyayari pag binabaliwala natin yung mga kautusan na ito ng Diyos. Sa panahon natin may mga iglesia na maaaring mangaral ng tamang doktrina, ngunit hindi tinutugunan ng katiwalian at kawalang katarungan na nasa loob mismo ng kanilang pamayanan. Ang pamumuhay natin ay hindi lamang panloob ng iglesia. Ito ay maging sa labas ng ating community. Kung tayo man ay nasa trabaho, kung kasama natin ang ating mga pamilya, maninindigan tayo sa tamang hustisya na batay sa salita ng Diyos. A church that upholds doctrinal purity but turns a blind eye to societal dishonesty is no different from Israel condemned by Prophet Amos. It points out that having correct doctrine, ibig sabihin ng excuse ito sa dishonesty. Kaya, ang aral na makikita natin dito, doctrinal purity must never become an excuse for neglecting social justice to cover up sins of dishonesty. Doctrinal purity must never become an excuse for neglecting social justice to cover up of sins of dishonesty. I-avoid natin yung ganitong klaseng sistema na ina-assume natin na yung mga religious sound teaching can substitute for a life of justice and mercy. Ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay humuhubog ng buhay na may katwiran, hindi lamang utak na may laman. Doctrine does not lead to holiness is incomplete and offensive to God. Any teaching that separates doctrine from ethics for righteousness is a dangerous distortion of the gospel. Magkasama ito, hindi ito pinaghihiwalay. When doctrine is divorced from practice, it becomes more intellectualism, powerless to effect real change. Wala itong kapangyarihang bumago ng tunay na panloob ng isang tao. Kaya dito ay binibigyan tayo ng isang panawagan. Tinatawag tayo bilang mga tao ng integridad ng ebanghelyo, reflecting God's justice in every aspect of our lives. Yan ang sinasabi sa atin dito. Alam niyo, si Ananias and si Sapphira, sa Acts chapter 5, verse 1 to 11, they adhere to this doctrine of the early church. Alam nila ang katuruan, kasama nila ang mga apostol, but they lied to the Holy Spirit. And their dishonesty led to their swift judgment. Ito ay nagsisilbing babala sa atin na hindi ito pwedeng pabayaan, hindi pwedeng itolerate. Kaya doon sa libro ni Jonathan Edwards na Religious Affection, sinabi niya doon na true religion is not a mere doctrinal belief,
but a heartfelt transformation that reflects our actions and dealings with others. Napakaganda ng sinabi niya, hindi lamang ito karunungan, hindi lamang ito pampataba ng utak, kundi ito ay heartfelt transformation that reflects our actions and dealing with others. Ito ang dapat na nakikita sa atin. At bilang isang lokal na iglesia, we must examine not only our confession of faith, but our collective practice. Are we a congregation na kilala lamang ba sa sound doctrine, pero hindi nakikita ang katuwiran at awa sa ating pamayanan? If we preach grace but practice greed, and if we uphold reformation yet tolerate oppression, we betray our own message. Tayo mismo ang nagbibitray ng ating mga sariling mensahe. Let our theology shape our ethics. Ang mga miyembro ng iglesia ay maging tapat, maging honest sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga kapwa na kausap araw-araw, kasama. Wala dapat Kristiyanong nandaraya, maging sa maliit lamang na detalye ng kanyang pakikipag-deal sa kanyang mga nakakasalamuha. That's why corporate holiness validates doctrinal truth. And without it, we dishonor Christ before the watching world. And we challenge you, brethren, confess any area where your life does not align with the doctrine you profess. Confess any area where your life does not align with the practice you profess, with the doctrine you profess. Siguraduhin mo na ang pangunawa mo sa tamang doktrina ay nagdudulot sa iyo ng buhay na umaayon sa salita mismo ng Diyos. At kung ikaw ay nagtatago sa likod ng tamang doktrina, pero ang iyong puso at buhay ay malayo sa katuwiran, umamin ka sa Diyos. Bumalik ka kay Kristo. Bumalik ka sa Kanya. Repent before He expose what is hidden in your heart. Hindi mo yan kayang itago sa Diyos. Do not let doctrinal pride blind you to moral failure. Alam nyo, noong 1986, ito ay People Power Revolution sa EDSA. Maraming religious groups ang nag-gathered para dito. Maraming mga nagtipon laban sa korupsyon ng gobyerno. Pero alam niyo ba, matapos ang revolution na ito, maraming nakakita na maraming mga Christian leaders. Sila pala ay nakipag-ugnayan din sa mga politiko para sa kanilang mga pansariling kapakinabangan. Doctrinally, they were proclaiming righteousness, but practically, they were complicit in injustice. Kasama sila doon sa sarili mismo nilang ipinaglalaban. Ngunit sila din pala ay namumuhay, hindi ayon doon sa kanilang ipinoprofess na pananampalataya. At pinapakita sa atin ng kasaysayan, public profession of faith and doctrinal teaching mean nothing if life contradicts the gospel. Ayan yung makikita natin sa kasaysayan. Hindi natin pwedeng paglaruan ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Huwag natin siyang ituring na parang kaibigan lang o kakilala natin. Wala tayong maitatago sa mata ng Diyos. Hinahatulan niya ang anumang klase ng pagkukunwari, maging sa bansa at maging sa iglesia. Kaya sa iglesia, ang pangangaral natin ay hindi para lang pag-aangin ang pakiramdam ng sino man, kundi ipakita ang tunay na estado ng puso natin bilang mga tao ng Diyos. Na wala tayong itatago sa harapan niya, gaano man kaganda o kahusay ang ating programa sa pagsamba, gaano man kaganda yung mga nangikinig nating mga pangangaral sa pulpito. Lahat yan ay mabuti, lahat yan ay kaparaanan ng Diyos, pero hindi yan pwedeng maging dahilan para itago mo yung tunay mong sarili sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng ipangkubli ang mga bagay na ito upang sabihin mong lulusot ka sa Diyos. Let your doctrine shape your actions. Tandaan natin na ang passage natin ay nagsasabi na ang relihiyon na walang katwiran ay ahatulan at ang pagsamba na walang pagsisisi ay kasuklam-suklam sa harap ng banal na Diyos. But here's the good news. Ang galit ng Diyos na hindi ipinatawad sa Israel ay tinanggap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa krus
Dinala ni Kristo ang bigat ng hatol ng Diyos na dapat tayo ay tatanggap dahil sa ating pagiging makasalanan, pagiging mapandaya natin, pagiging dishonest natin. Siya ang tunay na kaganapan sa kabanalan ng Diyos. At siya rin ang tanging sakripisyong tinanggap ng Ama para sa ating kaligtasan. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, kung bisita ka namin ngayon, huwag mong pagtakpan ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng huwad na relihiyon. Huwag mong hayaang manatili ang pagkukunwari sa puso mo. Lumapit ka kay Kristo na nag-aalok ng kapatawaran. Huwag kang magtago sapagkat hindi ka makakaligtas sa mata ng Diyos na banal. Ganon din ang panawagan sa atin bilang mga miyembro ng iglesia. Hindi tayo pwedeng magtago sa ganda ng ating liturhiya, sa ganda ng mga aral na napapakinggan natin. Hindi ito panakip sa tunay na estado ng puso natin. Huwag tayong magkunwari sa harapan ng Diyos dahil hindi yan makakalusot sa kanyang paningin. Ang baho na yan ay lalabas at makakaabot sa kalangitan. Kaya dito sa passage natin, ito ay nagsisilbing paalala sa atin na ang Diyos ay nakikita niya beyond our rituals and doctrines. Nakikita niya ang tunay na estado ng ating mga puso. Kaya dito ay binibigyan tayong babala ng panganib ng paglalaro ng relihiyon. We are not here to play religion. Huwag mong gawing laro ang pagiging mananampalataya. Huwag mong gawing laro ang Kristyanismo. Huwag tayong mag-going through the motions lang without genuine devotion. Yan ang sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa pagsamba kung ito'y hiwalay sa ating pamumuhay. Maaari tayong aktibong dumadalo tuwing linggo, umaawit ng malakas, nagbibigay ng ating mga ikapo. Ngunit kung sa likod nito, mayroon tayong mga itinatago gaya ng walang katarungan, pandaraya o pakikiisa sa kasalanan, iyan ay magiging mabahong amoy sa harapan ng Diyos. Tulad ng sinabi ni John Calvin, God cannot endure hypocrisy. He demands integrity of the heart. At siyempre, wala tayo nun. Sa mga sarili natin, wala tayo nun. Without Christ, without the Holy Spirit, hindi natin kayang gawin yung sinasabi niya. Hindi ito sa sarili natin mga paraan at kalakasan. It is by His grace. Sa gitna ng babala na yan, pinakita ng Diyos ang pag-asa. The same God who judged Israel also extends His grace in Christ. Kaya ipagpasalamat natin dahil meron tayong biyayang tinanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang panawagan ng aklat ni Amos ay hindi lamang warning kundi invitation to turn from empty ritual to living faith. Yan ang hamon sa atin. Yan ang paghihimok sa atin ng sulat na ito ni Propeta Amos. Kaya bilang isang iglesia, let us resolve na ang ating pagsamba ay hindi lamang outward performance, kundi tunay na bunga ng puso na nabago ng dahil sa biyaya at ibanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Let our witness be both in pulpit and pew, both in preaching and in practice. Ito yung makikita natin sa kabanatang 8 ng Amos. Sa susunod na linggo, titingnan natin yung famine of the word. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita. Alam namin na mabigat ang mga salitang ito ni Propeta Amos. Alam namin na hindi namin kaya itong tanggapin. Maaari kami lumaban sa mga katotohanan na prinsipyo na nakapaloob dito. Pero iisa lamang ang pinapakita nito ng estado ng aming mga puso, ang nilalaman ng aming mga puso. Hindi nito kayang pagtakpan, gaano man kaganda, kahusay ang ginagawa namin pagsamba. Gaano man ka dami ang nalalaman namin sa teolohiya kung hindi namin ito ipapailalim sa pamumuno ni Kristo. Ang lahat ng ginagawa naming pagsusumikap na pangrelihiyon ay walang halaga sa iyong paningin. Kaya turuan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng tunay na pagsusuri na pagdating namin sa aming pananambahan, sa aming pagsamba, walang iba kaming ninanais kundi maparangalan ka, hindi upang makita ng ibang mga tao, kundi upang maparangalan ka sa buhay namin. Sa bigat ng kasalanan na meron kami, O Diyos, salamat dahil may biyayang masusumpungan sa persona ng Panginoong Hesukristo. Dalangin ko kami bilang isang iglesia ay huwag kaming matulad
sa mga tao ng Israel. Dalangin ko, O Diyos, sa mga babalang ito ay magsilbing aral sa amin upang patuloy kaming maging maingat sa mga ginagawa namin. Ito ay hindi lamang usapin pang personal, kundi ito ay usapin pang iglesia. Kaya tulungan mo kami bilang isang iglesia na mapanatili namin ang kadalasayan ng ebanghelyo ninyo sa aming kalagitnaan. Aming mga sarili ay maging lantad sa katotohanan ng inyong mga salita. Walang itinatago, walang kinocover, hayag at patutuong nagtatapat sa pamamagitan ng inyong ebanghelyo. Salamat po sa umagang ito, Ama. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus.